Mga kapatid, ako'y nagsasalita sa inyo ng mga nakakaunawa ng batas. Alam ninyong ang isang tao ay nasasakop lamang ng batas habang siya ay nabubuhay. Chapter 2. Halimbawa, ayon sa kautusan, ang isang babae ay nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay ito. Subalit kung mamamatay na ang lalaki, malaya na ang babae sa batas na nagtatali sa kanya sa lalaking iyon. Kaya nga, siya'y magkakasala sa pangangalunya kung makikisama siya sa ibang lalaki habang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas na iyon at mag-asawa man siya sa ibang lalaki, hindi siya nagkakasala ng pangangalunya. Amen. Verse 4. Gayon din naman mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. At ngayon kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay, upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. Noong tayo namumuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, ang ating mga masamang hilig na pinupukaw ng kautusan ay nabuudyog sa mga bahagi ng ating katawan na gumagawa ng mga bagay na hahantong sa kamatayan. Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umalipin sa atin. Kaya tayo'y naglilingkod sa Diyos hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. Ang kautusan at ang kasalanan. Verse 7. Ang ibig bang sabihin nito ay ang kautusan ay masama? Hindi, kaya lamang, kundi dahil sa kautusan, hindi ko sana man nalaman kung ano ang kasalanan. Hindi ko sana nalaman kung paano pagnasaan ng pag-aari ng iba kung hindi sinabi ng kautusan. Huwag mong pagnasahan ng pag-aari ng iba. Verse 8, ngunit dahil sa utos, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Verse 9. Noong una, namuhay ako ng walang kautusan, subalit nang dumating ang utos, nabuhay ang kasalanan. At ako'y namatay. Ang utos na dapat sana magdulot sa akin ng buhay ay siyang nagdudulot sa akin ng kamatayan. 11. Sapagkat kinasangkapan ng kasalanan ng utos upang ako'y dayain, at sa gayon ay napatay nga ako ng kasalanan. Kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. 13. Ang ibig bang sabihin nito'y nagdulot sa akin ng kamatayan ang mabuting gawa? Hindi. Ang kasalanan ay pumatay sa akin sa pamamagitan ng mabuting bagay. Nangyari ito upang maipakita kung ano nga ang kasalanan at upang mahayag sa pamamagitan ng kautusan na ang kasalanan ay talagang napakasama. Ang hilig ng laman at tuntunin ng isip. 14. Ang ating mga kautusan ay espiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. 15, hindi ko maunawa ng aking sarili, sapagkat hindi ko ginawa ang gusto ko. Sa halip, kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. 16. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang may kagawan yun, kundi ang kasalanan na naninirahan sa akin. 18. Alam kong walang mabuting bagay na nanirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang ito magawa. Sapagkat hindi ko ginawa ang mabuting gusto ko. Ang masamang hindi ko gusto ay siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. 21. Ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti at masama, ay malapit sa akin. 22, sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. 23. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibiyag ako ng kapangyarihan ito sa kasalanan na ninirahan sa aking katawan. 24. Kay saklat ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? 25. Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan ko. Sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos, ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman, ay pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Bro, so namamahan. Hmm. So yung mga kapatid, no, so nang pasok ng ama po man ako rin. Ayan, salamat sa Lord. Nanginginig yung tubig. Okay lang. Ako,
videographer. Okay. Ayan. So, salamat sa Lord. So, bali sa akin, para yung nag-rema sa akin mga kapatid, no, ay yung pinaka-highlight ng yung chapter natin, yung 24 tsaka 25. No. So, kung mababasa natin lahat, ano yun, pinakalumalabas ito yung kay Pablo, yung about sa kasalanan. And yung pagutos, yung laban niya sa mga kasalanan, tsaka yung pagiging pananatili niya na matapat sa Diyos. So yung kasalanan versus magiging mabuti. So ano ko lang, so, may sa 24, explain ko lang. Pinapakita ni Pablo ang kanyang pagkabalisa sa pagkaroon ng makasalanan ng katawan na nagdadala sa kanya sa pagkamatay at pagkakasala. Ang kaluluwa natin sa kabila ng kasalanan natin, siyempre. Nasusunog yun, bawat kasalanan ginagawa natin, di ba? Alam naman natin yun na parang inaano natin yung kaluluwa habang gumawa tayo kasalanan, lalo tayo nalulugmok, di ba? Parang yung kaluluwa natin, parang nilalay by Lord, parang inaano lang, parang binibigyan na natin sa kaaway, di ba? Parang yun. Ang taong ito ay nagpahayag ng kanyang pangungulila para sa isang tagapagligtas na ating Diyos and kanyang matinding pag-ibaka sa kasalanan. So yung may tanong dito si Pablo, no? Sino ba magliligtas sa akin mula sa katawang ito? Nagdadala sa akin sa kamatayan. So yung sagot ni Pablo dito is yung ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. So ang pahayag na ito ay nagbigay sa kanya ng pag-asa at pagtitiwala ni Jesus ang magliligtas at magbibigay ng kalayaan mula sa kasalanan at kamatayan. So sino ba sa atin, di ba alam naman natin lahat na si Jesus lang ang makapagligtas sa atin. No? So sa ating mga Kristiyano, yung mga bagong Kristiyano, kagaya namin, nung tinanggap namin si Jesus, nung nabinyagan kami, tinanggap namin si Jesus na aming tagapagligtas, kumbaga, nagkaroon na tayo ng yung tawag doon, yung sense na bago tayo gumawa ng kasalanan, pag maagawa tayong kasalanan, alam natin na, ay, mali ito, di ba? Parang gano'n, di ba? Ay, mali ito, magagalit siya, di ba? Kasi kung nagbabasa tayo ng sa akin, guilty rin ako, hindi ako lang pagbasa ng Bible, no? Talagang, labang ko yun. Pero may nabasa ako doon na talaga to sa akin, out of the context. Tumatak sa akin na simpleng kasalanan lang, grabe yung hatol sa atin, Lord. Grabe yung talagang mapapaano ka, yung talagang hindi kang gagawa ng kasalanan. Siraan mo lang yung magsalita ka lang sa kapwa mo, ay hatulang agad ni Lord. Kumbaga nasa harap pag namatay ka, nasa harap pa ni Lord, hatulang ka agad na kumbaga may kaakibat na kagad na yung parusa, parang gano'n. So nakakatakot yung isipin nyo. Lalaitin mo lang isang tao, parang backstab mo lang sa mga salitang masasama, pero grabe yung parusa, di ba? So, yung kay Pablo dito is yung kasalanan nga niya, yung battle niya sa kasalanan, tsaka yung pagsunod niya kay Jesus, yun yung pinaka dito, highlight sa 24. Din sa 25, basahin mo na. Wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon nung siya magliligtas. No? Sa 25, kaya nga ako sa aking sarili ay alipin ng Diyos, sabi ni Pablo. Si Pablo ay nakatuon ang puso at isip sa batas ng Diyos. Sa pagsunod na ito ay isang mahalagang aspeto ng kanyang pagkatao. Ito yung nakakatawa kay Pablo ng mga kapatid. Kasi nga, pakabila ng laban niya sa kasalanan, hindi siya bumibitaw sa Lord. Di ba kagaya natin mga Kristiyano at hindi pa tumatanggap kay Lord, na nakakilala kay Jesus na ating tagapagligtas, di ba? Dito sa mundo, di ba? Tayo kumbaga, ang daming kasalanan, di ba? Hindi mo napapansin. Bawat kilos may kasalanan na pala ito, parang ganun, di ba? Kunyari, ay yung mga nagchichismis, mga chismosan, ganyan, di ba? Alam mo nga naninira sila. Susunog na ako. Di ba? Alam mo naninira na sila, nagchichismis na sila, ikaw nakatingin doon. Chichismis mo yung nagchichismisan din, di ba? Parang, kumbaga, hindi mo na, kung tumatakbo sa isip mo na, ay mali yung ginagawa nila, parang ganun. Pero sa isip mo, nilalait mo rin sila, mali lang yung ginagawa, parang dapat mali, parang chinichismis mo rin sila sa iba, parang ganun. Sa isip mo, tumatakbo na, mali na nga yung ginagawa nila, parang dinadagdagan mo pa, parang ganun. Gets ba? Medyo magaling explanation doon. Alam niyo na yung pagtismosa, di ba? Ayan, salamat sa Lord. Ayan. Basta. Parang ako yata pinarinig. Ay, hindi. Damay lang yan. Damay lang. Joke lang. Ayun nga, no? Then sa 25 din, tapos yung sinabi ni Pablo dito na yun nga, naglilingkod siya sa Panginoon, sa kabila ng lahat, may laban siya sa kasalanan, yung pag-ano sa kasalanan na pinaglilingkod ng katasan doon. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman, yun nga yung ang makamundo na tayo, ay pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. So ngunit sa aking laman ay kautusan ng kasalanan, ang pahayag na ito ni Pablo ay nagpapakita ng
yung labay niya sa pagitan ng kanyang spiritual, yung pananampalataya niya sa Diyos, at yung implementation ng kasalanan. So, yung pinakabuod nito mga kapatid, no, para sa akin kasi, yun, sa kabila ng laban niya sa kasalanan, ito yung pinaka-highlight nito. Alam naman natin na kahit Kristiyano tayo, kahit tumanggap tayo kay Lord, andyan yung kasalanan eh. Kumakalabit-kalabit lang yan, hindi. Bumubulong-bulong lang yung mga yan, di ba? Actually, kaninang umaga, inatake ako, ewan ko ba ito, inubo. Pero lagi naman inubo. Hindi umaga, pero talagang alam yung kanina yung battle kanina. Kasi ko na yun, hindi ko nakakausap nito kasi, talagang sabi ko, oy, wag mo ko, nire-review ko siya kasi, siguro alam nung kaaway na, ako yung mag-ano ngayon, di ba? Yung, mag-share sa inyo mga siyempre, baka natatakot na, itong lokong to, bakit to magtuturo? Parang ganun, di ba? Parang wala kang dyan, dito ka sa akin, parang gano'n. Parang pinapakita niya, ilalamunan ko ba? Talagang hanggang naliligo ko, talagang alam mo, hihikain na ako, talagang tinitis ako. Talagang ang ginawa ko, inuha ko yung cellphone doon, nagpatugtog ako ng praise, tapos kumakanta ako habang ako naliligo. Amen. Tuluyang nawala siya. Parang, kung saan parang ka, alam mo makakonekta ka kay Lord, iba-iba yan, dasal, siyempre, praise ng song, mahilig ka ng song. Isa naman yung parokya ni Edgar, pakinggan natin mga kapatid. So, hindi tayo, So, para yung tayo sa praise. Dati yun, yung nandun tayo. Wala pa tayo sa Lord, siyempre. So yun, sa kabila ng laban ng kasalanan, nagtataglay siya ng pag-asa sa pamamagitan ni Jesus. Maliligtas siya at malalayo sa kasalanan. So, ang pinakabuod niya ito mga kapatid, kahit anong, para sa akin kasi, kumbaga kapatid, yung pinakabuod niya is, alam ni Lord na makasalanan naman tayo. Diba? Alam naman ni Lord na, alam ng dinasal na makasalanan tayo. Pero kung alam din ni Lord na taos puso tayong humingi ng tawad. Ang taos puso tayong humingi ng tawad at lumalapit palagi sa Kanya. At talagang nakikita niya na tumatalikod tayo sa makasalanan natin ng dahan-dahan. Alam niya yan, alam ni Lord yung puso natin na, parang parang alam ni Lord na nasa side tayo ni Lord. Kumbaga, sinusunod na natin ng dahan-dahan si Lord na kaya-kaya tayong baguhin ni Lord, na kaya-kaya tayong iligtas ni Lord sa pamamagitan ng mga bagay na kanya, pagbabasa ng Bible, siyempre, ang Bible yan yung pinaka-weapon natin as Kristiyano, di ba? Laban sa Kasi kung mababasa mo lahat yan, basahin mo kahit isa-isa. Kahit hindi ako nagbabasa, no? So, makikita na ayos ako sa si Sis Elisa. No? Kasi nga, yung siyempre, yung mga natutunan ko dito sa kapatiran, mga natutunan na sa mga bawat exhortation, ayan, devotion. Kasi nga, ayan, nalalaman ko na, parang malapit na pala ako masunog, parang ganun. Sunog ka na. Malapit na. Close na ako kay Lucy, parang ganun. Yun yung pinaka-ko. So pamamagitan ng mga Bible verses na to, nakakatulong siya, napakalaking bagay niya. Para sa inyo natin shield, weapon ba? Laban sa kasalanan. So, hindi naman ko sinasabing yung lalabas kayo, may dala kang di ba? Hindi naman ibig sabihin nun, ito yung Bible mo, lakad ka, kasalanan. Hindi yung ganun. Ang sa akin lang mga kapatid, itanim natin sa puso at isipan natin yung mga bawat salita yan. Tapos nakikita sa atin na nagiging liwanag tayo sa pamilya natin, sa mga kapwa natin na kung sinasa puso natin yung bawat salita ni Lord. Kasi pag hindi mo sinapuso yan, inilibro mo lang yan, parang ginanon mo lang, parang wala. Parang nagpanggap ka lang na Kristyan yung By the book. By the book. Literal na by the book ka nun. So yan, salamat sa Lord kasi nga kahit hanggang ngayon makasalanan ng tao ako, alam kong si Lord na makapagligtas sa akin, walang iba. Tsaka talagang dahan-dahan talagang gusto kong sumunod sa Lord. Kasi nga sa kabila ng lahat ng pagsubok sa buhay, sabi ko wala nang magulang, wala nang mga kapitan. Kung nakakapitan ko, kinakapitan din ako. Nagkakapitan. Kumbaga, For battle. yung battle pa sa buhay, kanya-kanya tayong battle sa buhay. Siyempre, sino ba matatakbuhan natin? Amen. Lord lang naman. Kaya naman binigyan ng... Salamat sa Lord kasi salamat din sa Lord kasi pinagaling niya anak ko. Amen. Salamat sa Lord kasi matindi yung battle ko dyan. Hindi talaga ako nakapag-focus nito. Pagkabilang ako nagsulat, mga kapatid, talagang yun ako kasama. Kaya effortan ko kasi, nasa akin na. Kasi talagang malaking pasalamat ko sa Lord kasi malaking bagay ng ginawa niya sa anak. Kasi grabe yung ko dyan, hindi ako nakatulog. Hindi talaga, nakatulog ako pero yung, alam mo yung isipan ko, tumatakbo pa rin. So mahirap pag nag-iisa anak mo, tapos nasa battle yung anak mo na. Hindi mo alam kung gusto mo ikaw na lang pumasok sa katawan, ikaw na lang umangkin ng sakit.
salamat sa Lord. Yun lang mga kapatid, no? Yung sa akin, yung pinakabuod niya is mabilis siya pero hindi, yung pinakabuod niya, pinaka-summary na huwag tayong bibitaw sa Lord. Slide. Huwag tayong bibitaw sa Amen. Lord, no? Sa kabila ng lahat ng kasalanan, nagdakay. Salamat sa Lord. Salamat mga kapatid nila. To God be all the glory. Salamat po. Yun. At saka, di ba, kasi ano siya eh, upo ka muna bro. Nahihilig ko. Ano yan, kasi di ba, reading siya. Kung meron tayong natutunan, di ba, or mga, parang sharing. Kasi fellowshipping to eh, yung ano yung mga parang, sa mga nabasa natin kanina, ano yung parang, sa tingin mo yung parang kinakausap ka ng Panginoon ba? Sige, ako na muna. Si Brother Tony daw mo mauna, sige po. Anong sign bro? Kasi i-highlight yung verse. Di ba nung Friday, hindi, gusto ko magsalita nung Friday sa devotion natin. Parang, medyo, ang dami na ano, tapos parang yung verse ko ganyan. Kaya minsan hindi na ako nakakapagsalita. Pero, ngayon parang kinausap na naman ako ng Lord. Kasi yung binasa ko nung nakaraan, ako rin bumasa dito. Yun pa rin talaga, parang sabi, pinapaisip sa akin ng Lord na, ngayon siguro, parang siguro hindi time nung, parang ngayon, di ba? Na importante na ngayon, siguro ang time na nun na mahalaga din kasi may mga bisita tayo na hindi pa tumatanggap. Parang ngayon na dapat sabihin. Yung sa verse 21, kasi ito yung talaga parang lagi ako pinakausap nito. Di ba? Yung sinabi dito na ito yung natuklasan ko kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Di ba? Yun din yung talagang umaano sa akin eh. Di ba? Pag tayo gusto natin gumawa ng mabuti, pag gusto natin kung kailan tayo umiinit sa Lord, kung kailan tayo nagpupumilit na sumunod sa Lord, doon lagi kasi nga ayaw ng kaaway na diyan ka eh. Hihilahin ka. Kaya ka binibigyan ng mga pagsubok ng masama, talagang papadalang ka ng mga battles, ng struggle. Kasi pumipilit tayo na sumunod sa Kanya eh, sa Lord eh. Umiinit tayo eh. Ay ayaw ng demonyo, ayaw ng kaaway na ganun tayo, di ba? Parang nasa akin ka nga dati eh, di ba? Siyempre, nung tumanggap tayo sa Lord, nung tinanggap natin yung na-receive na natin yung Holy Spirit ng Lord sa buhay natin, kikilos yan, na pag gagawa talaga, naiisipan pa lang natin na gumawa ng masama. Kasi laman pa rin 'to eh. Nandun pa rin yung kahinaan natin eh. 'Di ba? Nandiyan yung Holy Spirit para tulungan tayo, na para ibangon tayo na hindi, huwag mong gawin 'yan kasi masama 'yan. Dati ka nang nandiyan. Tapos talagang papadalhan ka pa ng kaaway ng ng mga nakapaligid sa iyo na talagang kagaya ng patutuo ko nung nakaraang turo ko, 'di ba? Tinuro ng Lord sa atin. May mga kasama tayo sa trabaho na talagang magbubulong sa'yo na ganyan. Tama din yung pares kami ni Nanay Rose. Yung yayayain ka dito, hindi, magsugal ka na, ganyan. Di ba sabi ko nga dati, ako nagtatalpak ako dati, talaga naman pagtalpakan eh. Sabong talaga naman nanginginig pa tayo eh, di ba? Pero pinapaisip sa atin ng Lord, inalis na tayo doon eh, di ba? Na ngayon, hanggang ngayon, nagiging battle pa sa atin yun na talagang bubulungan ka ng kaaway, papadalang ka ng kaaway ng mga nakapaligid sa iyo na magbubulong sa iyo. Hindi, gawin mo yun, magsugal ka na. Pero nandun yung Holy Spirit sa atin na para na tumutulong sa atin para iahon tayo doon, naalisin na tayo doon. Kasi yun ang importante eh. Kasi once na hindi pa natin tinatanggap sa Lord, hindi natin marireceive yung Holy Spirit. Talagang pag wala yung Holy Spirit sa atin, hindi natin nare-receive yun, madali para sa atin ang gumawa ng masama. Eh ngayon pa lang, pag gagawa tayo ng masama, talagang yung utak natin, hindi, wag mong gawin yan, kasi masama yan. Diba? Yun yung pinapaano sa atin ng Lord, na binago na tayo, huwag na natin yung balikan. Sabi nga, di ba, nang pinapaisip, sinasabi lagi sa atin ni Pastora, yung parang baboy na na pagka nalinisan na, nagasa na, gusto nung pumunta sa puti, kung na natin gawin yon, nalinis na tayo ng Lord. Dapat, ipagpatuloy natin yon na makasunod sa Kanya. Kasi,
yung kapalit ng pagsunod natin, yung sakripisyo natin, hindi, parang iisipin ng ibang tao na parang ano naman to, ano bang mapapala mo dyan? Oo, hindi nila nakikita yan ngayon. Pero yung naghihintay na buhay na walang hanggan sa langit, na kapag dito mo ginawa sa lupa, sumunod ka lang, sumunod ka sa Kanya, may magandang naghihintay sa atin sa taas. Di ba? Amen. Yung makapiling natin si Lord, makasama natin si Lord, doon natin mararanasan yung buhay na walang hanggan, hindi na natin mararamdaman yung hirap, sakit, 'di ba? Kasi kailan pa tayo tatanggap, 'di ba? Kung kailan ba, paulit-ulit natin sinasabi ng Lord na kung kailan ka ba mahina, saka ka ba tatanggap? Kung kailan ka ba hindi mo na kayang sumunod sa Lord, 'di ba? Ngayon, nasa last days na tayo eh. Yung talagang lahat ng sign na nandyan na sinasabi ng Lord, nandyan na eh, di ba? Huwag na nating hintayin na abutan tayo ng nandun tayo sa putikan. Di ba? Ngayon pa lang, tanggapin na natin ang Lord. Pakilusin natin siya. Siya yung kumilos sa buhay natin. Kasi napakasarap. Kung alam ng iba kung ano yung pakiramdam ng bilang Kristiyano na nakakasunod tayo sa Lord. Iba yung kagalakan na nasa puso natin. Yung pag dumating yung problema mo, hindi mo iindahin. Kasi alam mong pag may problema ka, alam mo kung saan tatawag eh. Amen. Hindi yung pag nagka-problema ka, kanino ka pahihingi ng ano, titingin ka sa ano, tama. Pero pag tayo mga Kristiyano, napahintulot tayo sa Lord, ng Lord sa mga ganong sitwasyon, alam natin agad kung tayo tatawag. Kagaya nito, pagka naging dilindol, yung iba, panic yan eh. Diba, sa ano nga, diba, nag-panic buying na, parang nag-kaubos na agad ng tubig, diba? Pero kung Kristiyano ka, hindi ka matataranta. Kasi alam mong nandyan ng Lord, di ba? Alam mong may Lord ka. Pagka naglindol, di ba? Yung iba talagang panic agad. Talagang dala na agad ang passport. Naalala ko ngayon kasama ko nung nakaraan lindol. Tubig yung binibili. Nagtakbuhan sila, dala nila yung mga passport nila at saka ano. Samantalang, sabi ko nga sa nakwento ko nga eh. Ako nasa loob ng biglang nag-pray ako doon sa loob ng ano. Ganun. Hindi ako nataranta eh. Di ba? Siyempre sa mga ganun sitwasyon eh, pag talagang may Lord ka, alam mong gagawin mo eh. Amen. Di ba? Yun yung pinapano sa atin ng Lord. Yun yung importantehan na sumusunod tayo sa Lord. Na kumikilos ang Lord sa buhay natin. Di ba? Kapit lang tayo mga kapatid. Kung tayo bibitaw, yun yung pinapaisip sa atin ng Lord. Hanggang sa ngayon na, ngayon sitwasyon natin na to. Laban lang tayo. Sabi nila matirang matibay. Makatiis hanggang wakas na siya maliligtas. Amen. Alam po, salamat mga kapatid. Si Nora kanina, parang may sasabihin eh. Opo. Yung sa akin po yun sa 20, 19 tsaka 20. 19 and 20. Yan. Sapagkat hindi ko ang ginagawang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ay siya kung ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako bago gumagawa nito kung ang kasalanan ng Panginoon sa akin. Hmm. Honestly, sumusunod naman ako sa Lord, pero ay napapahintulot din ako paminsan-minsan na nakakagawa ako ng kasalanan na halimbawa sa anak ko pa lang, na alam mo yon yung pagka-patience ko parang bumabalik siya sa yung nagiging maikli na yung pasensya ko pagka na nagagalit ako sa kanya. Ganon din sa asawa ko kapag may mga desisyon na hindi niya nagugustuhan. Pero pinipilit ko na yun ang gusto kong gawin. Parang nagkakaroon siya ng cause ng pag-aaway namin. So, yun. Pagka nangyayari po yung ganon, saglit lang po na nananahimik po ako. Tapos, hihingi ako ng gabay niya na sana turuan niya kung ano yung dapat kong gawin.
Amen. Thank you. Maraming salamat sa lahat. Ay, ako? Wala ko sinasabi. Ako naman ano ba yung nakalimutan? Ako at kahit ano na lang. Ako kasi naniniwala ako dahil since tao tayo, di ba? Alam ng Lord na prone to sins talaga tayo. Kasi righteous siya holy siya. Hindi talaga natin kayang maka sa kanya. Kaya parang ang ano niya sa atin, di ba? Yun nga yung mayroong rules, paano ba yan to? Yung salvation niya natin, di ba, through, yun nga kay Jesus Christ. Kaya lang, meron tayong kailangan gawin nga. Kasi nga, hindi yung pwede na yun nga yung mabait. Kumbaga parang, yun nga, di ba, prone to sins. Kahit na nasa atin na, tawag dito. Example na lang yung kunyari sa akin. Ang sabi kasi, kapag marami kang tanong sa sarili mo, di ba ang life man, yun nga lagi ko sinasabi, ang manual ng buhay natin, yung Bible, di ba? Pag gusto natin ng mga sagot sa mga katanungan natin, wala tayong ibang titignan kundi ang Bible. Tama ba itong ginagawa ko, ganyan? Bible pa rin. Kasi doon ka kinakausap ng Lord yung true Bible sa pagbabasa. Pag gusto mo naman siya makausap, wala kang ibang ganun kundi prayer. Kumbaga yun yung parang formula ko para hindi ako malayo sa kanya. Yun yung parang life formula ko na pag alam kong nararamdaman ko yun Kasi yung time na talagang ramdam ko yung ang init ko kay Lord kasi talagang nakakaya kong labanan lahat ng tukso Kumbaga alam ko sa sarili ko na hindi ako yun Kumbaga talagang lahat kaya ko ng deadman na alam mong na ko sa tukso. Pero pag alam kong nalilihis na ako, nararamdaman ko, pinipilit ko talaga yung sarili. Mapipil ko kasi yun kapag malayo na ang Holy Spirit sa akin. Kasi hindi ko na siya kayang labanan. Kasi nga, ano yung laman natin. Yun lang talaga ginagawa ko. Magbabasa ako. Pag nalilihis na may mga katanungan ko sa isip ko na tama ba to, gano'n, anong dapat kong gawin, magbabasa. Tapos prayer, na tulungan ako, bigyan ako ng wisdom. Tapos pag nananaig pa rin yung gusto ng laman ko, humingi talaga ng tulong na bigyan mo pa ako ng lakas, ng wisdom na makasunod ako, na masunod ko tong gusto mo, parang gano'n. Yun yung parang life formula ko. Kasi tapos kapag humingi ako ng tawad, kailangan talaga true repentance Hindi yung basta sorry na, pero inuulit ko naman. Alam ng Lord yun prone talaga tayo sa sins. Pero yung, alam ko rin na na pag pinagsusumikapan talaga natin labanan yun, mayroon din points yun kay Lord na nagsusumikap tayo. Kasi ang niya talaga, yung heart pa rin natin Amen. Yung kumbaga parang, Lord, nagsusumikap ako, nakikita niya yun. Alam ko hindi yun baliwala sa kanya. Pero Amen. syempre dahil iba talaga yung battle natin dito kasi spiritual battle talaga yung laban talaga natin hindi natin siya maiintindihan kapag talagang alam mo yun, malayo ang Holy Spirit talaga sa atin. Yun yung sa akin. Basta yun nga true. Basta pag alam yun lang yung masasabi ko na continue lang talaga prayer and reading. Tapos to follow na lahat, susunod ka na sa lahat ng utos diyan. Mahirap siya kasi nga spiritual battle siya. Pero pag yun nga mas malapit ka na, magaan na yun na makakasunod ka. Mas totoo yung sabi nga, masarap sa feeling yung gano'n na lahat ng dumarating sobrang magaan na lang. Naranasan ko yun na alam mo yung sunod-sunod, mabibigat na problema, pero lahat parang ang gaan pa rin ng pakiramdam. Hindi nga namin alam paano namin na-overcome yung ganun Iba. Sana ma-experience niyo din lahat. Yun Amen. na po, in Jesus' name. Akin naman po, dagdag ko lang doon kay Lisa kasi nabanggit niya na, kasi di ba yung pagkikipaglaban natin sa mundong ito is spiritual battle. So, paano ba tayo makikipaglaban? So, dapat sa spirit din, di ba? Kasi, hindi natin ma-overcome yung battle na yun kapag more yung physical lang natin, yung mga katawan lang natin, yung pinairal natin, yung mga atin sa atin lang. Kaya
yung sinasabi doon is, kung gusto mong makipaglaban din sa spiritual, dapat palakasin mo rin yung spiritual mo. Kasi yun yung talagang inaano ng Lord, di ba? A true worshiper, di ba? Sabi ng Lord. Kasi God is a spirit, di ba? A true worshiper worships in spirit and truth. Kasi hindi natin naman talaga makikita ang Lord. At sa yung makaaway natin, hindi naman talaga natin makikita, di ba? Kaya kapag kasama natin ang Lord, di ba yun, nagpapalakas tayo kasi yung sinasabi kanina ni Brother Tony na kapag nagpapalakas tayo sa Lord, di ba, binibigyan tayo ng lakas din, di ba, through the Holy Spirit kasi yun yung naggagabay sa atin. Kapag nandyan ang Holy Spirit, di ba, i-ano ka niya, i-correct ka niya kung may mali ka or yung sinasabi natin konsensya ba, na yun siya yung parang nangungusap sa atin lagi na kung may mga decision tayo na gagawin sa buhay or mga bagay na gagawin, di ba? Kapag napahintulot ka sa point na nagdadalawang isip ka, gagawin ko ba o hindi, di ba? Parang yun na yung point na kinakausap ko na ng Lord, di ba? Yun po, yun yung para sa akin. Kaya magpalakas po tayo sa Panginoon. So, yun po. Amen. And just a little comment po sa ating mga Hindi, ano yung parang learning, kahit konting learning. Opo. Kasi ngayong umaga, dapat hindi kami makakasama ngayon. Kasi ito kasi, gusto ko kanina. Hindi, kasi syempre, dalawa kami sa apartment ni Cloud. So, hindi siya makakasama. So, parang, ayaw namin siya istorbohin. Like, nagluto ako, parang syempre dahan-dahan ako magluto na naiya kasi ako na Para hindi ba parang makaabala ba. Nandun siya, natulog siya sa amin. Dapat sa Eki ka nagtantad. Hindi, actually, prepare ko na siya kagabi. Parang minarinate ko na siya. Parang ngayon ko na siya lulutuin ng umaga. Naligo na ako, tapos hindi na ako pumasok sa kwarto kasi nagprito na agad ako eh. Ito pala, nakatulog. Parang sabi niya, tapos sa oras na yun, sabi ko, paglabas yung ganyan, sabi parang kakagising lang ba na parang sabi niya, okay ka lang ba? Parang nainis ako na, okay ka lang ba? Hindi man lang niya ako tinulungan ba na mag-prepare ba na? Sabi ka lang ba dyan? Sabi niya, hindi pa ako nakabihis na Tapos sabi ko, magbihis ka na doon. Sabi ko ganyan. Naiinis ako sa kanya na kaya na-late kami. Sabi ko, pagka tayo pumunta, kakainis ka. Sabi ko ganyan. Tarko ulit ako. Sabi ko, tutulog na lang ako ulit. Tapos bigla kayo nag-chat sa GC. Tapos sabi ko, yan. Sabi ko, nandun na sila lahat. Sabi ko ganyan. Tapos sabi niya, hindi kita inano kasi alam mo kung tutuloy ka naman eh. Sabi niya, hindi kita inano. Parang hindi niya daw ako inano kasi madalas inaano niya ako na parang, hindi ka na, ganyan. Susuyo-suyuin niya. Hindi niya ako inano. Tapos, di yun, sabi ko, siya. Parang alam kong puso niya eh. sabi ko, di nag-chat si Brother Russell na, dito na kami. Sabi ko, patay tayo riyan. Doon na sila. Sabi ko, ganyan. Tapos tumayo ako. Sabi ko, bis ka na dyan Sabi ko, ganyan. Tapos, sabi ko, nag-toothbrush ko eh. Sabi ko, siguro sabi ng demonyo, huwag na tayong tumuloy. Pero natalo siya eh. Sabi ko, ganyan. Tapos tawa kami. Amen. Ayoko. Hindi ko siya sinuyo kasi sabi ko alam ko. Suyuin kita sa ibang bagay. Pero pag ganitong araw na to, alam ko bahala tutuloy ka. ka. Sabi niya, alam ko Decide. tutuloy ka. Sabi niya, ganyan. Kaya Hindi ka yun, suyuin. natatawa na lang kami dalawa pagbaba namin. Battle yun. Battle yun. Mamadali pa kayo. Sabi ko, di ba sabi nga, Spiritual ba? alam, nakaplano na yung pagpunta niyo oo, kasi dito, excited di ba? na talaga kami. Tapos na lahat? Prepared na kami kagabi pa. Tapos, Yung inis na lang yung yung inis na lang ang Alam ng demonyo nagdagdag. na, kayo na talagang bago pa lang tayo pumunta dito, talagang nakahandang na kayo di ba? Ready na lahat. ay, Pero Ready kung rin yung siya puso nyo, nakahanda na yan na sa plano ng Lord, Wala makakapigil. hindi niya mapipigilan ng naghiga-higa pa nga ako eh. Sabi kahit ko, siya. ay, tutulog muna ako. Oh, Ang battle Lord yan. pa din talaga Spiritual ang battle mag-ano yan. yan. Amen. Kaya napaka-importante yung di ba? Sayo pa lang ganyan na kayo, di ba? Hindi pa niyo tinatanggap hindi pa kayo tumatanggap sa Lord na tuloy yung tumatanggap sa Lord na more pa kung tumanggap kayo. Mas lalo pa. Mas marami. Mas madali. Di ba? Parang napakasimple pero parang sa tingin nyo parang Oo, konting struggle agad kayo ng sobra, di ba? Pero napakasimpleng lang yan, bagay, di ba? Oh.
the more pa kung, what more pa kung talagang Tumanggap ka na sa Lord. na-receive nyo na yung Holy Spirit ng Lord. Talagang madali na yon, madali na sa inyo yon yung ganong sitwasyon. Magli-level up din yung struggle mo. Hindi ka na maiinis. Kasi yung inis na yan, sa demonyo yan eh. Talagang iinis ka pala ng Lord yan. Demonyo. Hindi, ginamit siya. Ginamit siya. May gagamit ang demonyo Para sa mukha ba? inisin ka, di ba? May mga ganong instances na talagang may gagamitin ng demonyo para ano ka, para inisin ka, para mapalayo ka. Pero kung Kasi pupunta ka sa gawain. kasi punta ka sa gawain yan eh. Hindi lang kayo, lahat tayo nadadaan sa ganyan. Minsan yung nakaplano na biglang papaulanin. Nakaplano ka ng pumunta, biglang uulan ng malakas, ng ganyan. Ahad lang, hindi ka makakapunta. Minsan nandyan na kayo sa daan na biyahe na papunta dito. Pinapaisip ka May pa. mapipigil at pipigil. Pero ang plano ng Lord, hindi mo mapipigilan yan. Kung Amen. ano yung will ng Lord na mangyari ngayong araw na to, siya lang nakakalam. Sabi nga may purpose ng Lord kung bakit tayo dinala dito sa Amen. babae na to. Diba? Yun, si Brother Loloy. Alam ko may sasabihin si Brother Loloy. Kasi Sinabi niya. Sim lang ako. Sige, ganito na lang. Total, di naman ako masyado malawak pa yung isip ko sa ganitong gawain. Siyempre, dito lang din ako natututo. Amen, amen. Lahat tayo nag-umpisa sa 30 ganyan. years na ako. No? Ngayon lang ako nakaganito eh. 30 years? 30 years nang nakalipas. Mahigit. 33 na ako eh. 33 na siya. 33 ka na ba? Mukhang 28 pa. Tapos na. Thank you. Nung nakaraan, di kami umaten. Yung dati kasing ginagawa ko, magsisimba tapos laro. Nitong huli, hindi ako umaten. Pero kasi may laro kami noon. Pero kaya naman umabot. Napaka-worst talaga yun. Kunin mo nga cellphone ko lang yan. Yeah, ando nakasulat eh. Ay. Joke lang. Ganyan nangyari, naglaro, hindi ko umaten. Pati tissue daw. Ang daming trouble na nangyari. Nung naglaro ako, napano ko, natipa ako. Natipa. Hay, hay. Grabe, ang sakit. Tapos, pag uwi sa bahay, napakan ko pa yung mga bingwit ko na nasira. Ang dami! Tapos nung inaya ko nito, Hamasoshi. Yung bike niya naman, na flat. Tagal namin sa Yumi, nagbobomba. Sira talaga yung bike niya na yung gulong. Sabi ko, parang kung tayo, pinarusahan na. Sabi ko, sa isip ko lang, siguro, binalik, nangako tayo sa Lord na ganitong gagawin natin palagi. Nag-expect siya. Ngayon, binigo natin namin. Ibabalik niya yung, parang paparanasin ka ng hindi maganda sa araw na yun. Kasi dapat sa kanya yun eh. Ano yun? Reminder yun eh, Oo. reminder. Papaalalahanan ka lang. Ngayon, iba yung inuuna mo, hindi ka naman ganyan dati. Tapos, ito yung picturean ko nung... Mapipil mo na parang sa kasi sunod-sunod Tunay pa. po. Hindi yung isa sa isang araw. Sabi ko, Sunod-sunod yung yan. araw talaga na yun. Ito. Namaga. Tapilok lang yan. Namaga. Pero ngayon okay na. Okay. Meron pa Nagsi-swimming na siya eh. Yung bala, kasi meron pa hanggang ngayon. Parang nakapagtrabaho pa rin ako. In Jesus name. Parang pinilay lang ako ng yung kalabit ba? Kinanabit. Kinalabit na nag-expect ako sa iyo na araw na yun eh. Tapos nangako ka. Tapos binigay ko yung parang may binalik na sa noon ng araw na yun eh na bibigyan kita ng maayos na buhay. Hindi naman maayos talaga eh. Parang maganda yung gising mo, maganda yung pasok mo. Basta gawin mo lang yung para sa akin. Ngayon binigaw mo ako, parang ganun. parusa ka Para na. saan kita. Hindi ko alam kung siya ang gumawa. Kung sino ba. Minsan pinapahintulot Kasi hindi ko pa alam talaga yung paliwanag dito eh. na gawin yun. Kasi yun yung test natin, di ba? Ganyan nga ginawa, lagi ano natin sa ano. Di ba yung ginawa kay Jacob, di ba? Kasi alam ng Lord yung puso nyo ngayon. Na pinipilit yung sumunod sa Lord. Di ba? Kaya, minsan napapahintulot niya tayo. Pag sa mga ganito pagsubok na napapahintulot tayo, lagi natin tatandaan, test lang to ng Lord. Amen. Na pinahintulot yung kaaway na para gawin to kasi alam naman ng Lord na sumusunod na ako. Na pilit-pilit yung sumunod sa Kanya. Kasi ganun ako dati, parang inisip pa, ano, di ba minsan pag pinapahintulot tayo ng Lord, parang sinisisi natin siya. Ano ba yun, sumusunod naman ako sa'yo. Pero ngayon, ganun ako dati. Sabi ko, sumusunod naman ako sa Lord sa'yo. Pero bakit? Ganito parang lalo mo akong ginagawa, di ba? Pero ang iniisip ko na lang ngayon, pag mga ganun pagsubok, Lord, alam kong nasa iyo ako. Kasi tinitis mo, alam mo na yung puso ko, kaya
tinitingnan mo kung gaano ko tatagal. Kasi ngayon sa company ko ngayon, sabi ko ginagamit ng Lord yung kaaway para paano si Sacho. Si Sacho ngayon ang ginagamit para anuhan ako. Kasi sabi ko, kasi sa trabaho ko, alam kong ginawa ko yung tama. Ginawa ko yung nararapat na gawin ko sa trabaho. Na nagsusumikap ako na nagagambaro ko sa trabaho. Pero pagdating sa ano, ako yung nauna, pero ngayon nalamangan ako ng taas ang sahod ng mga kasama ko. Di ba? Parang naghihinanakit ka, di ba? Parang, Tapos makikita mo pa yung trabaho nila, napapasok ka ng alas 8, pero Hindi ko trabaho. papasok ka ng alas 7, pero mag-aalas 8 na, saka ka pala magsisimula. Di ba? Pero hindi nakikita ni Sacho yun. Parang sabi ko sa sarili ko na, pero ang iniisip ko, sabi ko, ginagamit ang Lord, yung ginagamit ng kaaway si Sacho para pasakitan ako. Di ba? Yun yung iniisip ko, sabi ko, Lord, alam ko, battle to. Sabi ko, tinitest mo kung susuko ba ako, kung maalis ba ako dito, lilipat ba ako. Yun yung ano ko ngayon. Sabi ko, kaya medyo battle ako kaya sa Lord ko pa rin talaga itinataas. Sabi ko, Lord, bahala ka na, alam mo yung puso ko. Kung nakikita mo, pinipili ko sumunod sa'yo. Yun nga siguro, kaya lagi ko sinasabi na, alam kong, kasi umiinit niya ako sa Lord ngayon. Sabi ko, pinipili ko talagang sumunod. Na Lord, susunod ako sa'yo. Yun yung inano ko sa'yo. Kaya ngayon yung ang daming dumadating sa akin na na battles. Pero hindi ko tinitingnan para magalit sa kanya. Tinitingnan ko yun para, Lord, test mo to sa akin kung gaano ko tatagal, di ba? Di ba sabi nga niya, kasi yung pagtitiis natin, yung nagdudulot ng sabi nga, di ba, sa 6, sa Romans chapter 6 na pinag-aralan natin sa devotion. Yun na, ang pagtitiis ay nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng pag-asa. Doon tayo kumapit sa pag-asa na yun. Amen. Darating ang araw na, yun nga, na pagsisigap natin na makasunod sa Lord, may gantimpalang naghihintay sa atin. Amen. So, okay lang mo i-close ko na or may mag-share pa wala. Para sa akin naman, nagkakaroon lang naman kasi tayo ng struggle kasi lumalaban tayo eh. Di ba kapag may pinapagawa sa atin si Lord na ganito, nagsa-struggle tayo kasi nilalabanan natin yung gustong ipagawa ng Lord sa. Kaya nahihirapan tayo, feeling natin nahihirapan tayo. So, yun lang sabi, maraming salamat kasi sa mga patutuon natin kasi mayroon diyan sa natin, there will be a moment sa buhay natin na talagang maipapatutuon natin na talaga naman nga talaga Lord na talagang totoo yung sinasabi mo, di ba? Kasi lalo na tayo sa mga bisita natin na nag-uumpisang nag-aaral, makapakinig sa Panginoon, di ba? Hindi naman yan instant yan na na talagang susunod ka agad. Dahan-dahan yan, di ba? Ngayon, di ba, for example, ganyan, may mga realization tayo na ganun nga pa talaga totoo. Totoo naman talaga kasi yung pinag-aaralan naman natin is katotohanan naman ito eh, di ba? Kaya yung sinasabi lagi na wag lang tayong panghinaan ng loob, di ba? Yung sinasabi ni Brother Tony na kapag may struggle or pinapahintulot tayo sa struggle, normal ang inisip ko kapag pinapahintulot ako sa struggle, alam kong may reward yan eh. Ay, pinapahintulot ako sa struggle kasi may ibibigay siguro sa Lord sa akin, di ba? Parang ganun yung minsan mindset natin, dapat baguhin natin yung mindset natin na kapag pinahintulot tayo, hindi natin pag magla-lie down na tayo, maglilay low na tayo. Pero yung sinasabi na dapat mas excited ka pa nga eh kasi may blessing ito kaya mayroong pinapadaan ako sa pagsubok. So mas malaki yung pagsubok, mas malaki rin yung blessing actually. Yung pinapaalala rin minsan sa atin ni Nanay na gano'n. 'Di ba? Kagaya na nga lang yung pagsubok natin, 'di ba? Yung pagpunta sa church, yung pagsubok din pag-attend sa church, pagising sa umaga. So maraming salamat pa rin kasi si Lord kasi inalaw niya pa rin tayo, 'di ba? Inaalaw sa biyaya, sa grace ng Lord na inaalaw niya pa rin tayo na makasunod despite ng mga pangyayaring ito. 'Di ba? Yung mga pangyayaring yun yung mga lesson, 'di ba? Mga lessons yun na Lord, na tinuturuan tayo na the next time, 'di ba? Alam mo na yung gagawin natin, 'di ba? So, yun po para sa akin. So, salamat po sa Panginoon. Sama mo yung paano niya. Yung paan ni Brother Loloy. Lord,
Putulin na yan. Yes, Lord, salamat po, Lord, sa ano to, Ama. Katagumpayan po ng gawain na to, Lord. Yes, Lord. Maraming salamat po. At sa katagumpayan po ng mga gawain po sa Eros. Maraming salamat, Ama, sa paggabay, Ama. Sa mga kapatid ko at sa aming Panginoon na makakinaligtas dito. At makapag-share po ng bawat isa, Panginoon, ng mga salita at mga natutunan nila galing sa mga salita, sa mga aral na natutunan namin sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon ko. Panginoon ko, ano po nasa puso namin lahat, Panginoon, alam niyo po yun, Panginoon ko, ano yung ninanais ng bawat isa, Panginoon. Ano mo po subok, Panginoon, ng bawat isa na pinagdadaanan po, Panginoon ko, kalusugan, kaligtasan, kalusugan, o ano man, Panginoon ko, alam niyo po ang solusyon dito, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng sapat na karunahan, Panginoon, wisdom po, Panginoon ko, kung paano solusyon yung bawat problema ito, Panginoon ko. Alam kong hindi niyo kami iiwanan, Panginoon ko, alam ko na nasa tabi namin kayo, Panginoon, palagi, Panginoon ko. Huwag niyo po kami hayaan, Panginoon, mapahintulot sa anumang kasalanan, tukso, Panginoon, at ilayin niyo kami sa mga kalaban, protection niyo kami sa mga kalaban, Panginoon ko. Alam kong gagabay niyo kami sa araw-araw, Panginoon ko. Kayo na po bahala, Panginoon, sa lahat-lahat. Panginoon ko, pinapanalangin ko, pili po ni Brother Lolo ko, Panginoon ko, kung tuloy na kagalingan, Panginoon. Bigyan niyo kami ng kagalingan, Jesus, mighty name, Panginoon. Alam kong babalik to sa normal, Panginoon ko. Ganun din po, pasasalamat ko na rin po, Panginoon, sa kagalingan ng aking anak, Panginoon, na si Joshua. Lord, yes, Lord. Na mabibigay niyo, Panginoon, ang mabilis na solusyon ng Panginoon. Alam kong kagalingan din ay galing sa inyo, Panginoon. Wala nang iba, Panginoon ko. Muli po, Panginoon, maraming salamat po. At anong plano namin, Panginoon, sa araw na ito, alam kong kayo pong gagabay, Panginoon ko. Ligtas kami makakarating. Mag-enjoy mga kami, Panginoon. Pa-enjoy niyo, Panginoon. Kainan na pagkasalusaluhan namin, Panginoon. Kalusugan, kabusugan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon ko. Iligtas yung kami pauwi, Panginoon. Maraming salamat. Muli po, Panginoon, lahat ng itignan sa pangalan niyo, Panginoon. In Jesus' mighty name. Amen. Amen.